Sabi dito sa report ng ABS-CBN, DOJ preliminary investigation on 5 flood control projects to start on November 10. Sabi po ni Vince Dizon sa interview ngayon lang po ng DCRH. Very confident daw siya. Marami ang magpapasko sa kulungan. Dizon confident grafters will face jail by Christmas. Sabi po niya, it's simple. There's the budget. You were paid in full. Ito, pakinggan ninyo yung interview ni Pinky Webb sa Billionaire News Channel. Questions on, there are people who believe the testimony of Sergeant Gutesa. There are people who say pwede siyang tanim witness. No? But there's another part here, Tanim another witness side man talaga? into. These two individuals that have been mentioned often in the hearings, Mark and Paul. Paul and Mark, no? And you... Nagpapagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito tayo mga kababayan sa mga latest developments ng balita. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, DOJ preliminary investigation on 5 flood control projects to start on November 10. Sabi po ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. So makikita ninyo ang pag-usad ng investigasyon sa flood control. Baseless po ang mga akusasyon. Ang DDS narrative po na magdi-Disyembre na niya, wala pang nakukulong. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa interview ngayon lang po ng DCRH. Very confident daw siya. Marami ang magpapasko sa kulungan. Dizon confident grafters will face jail by Christmas. Sabi po niya, it's simple. There's the budget. You were paid in full, but you did not do anything. As the district engineering office said, it was paid, but nothing was completed. It's very clear, and I'm confident these people will go to jail. Sabi po ni Vince Dizon, the DOJ and the Office of the Ombudsman have confirmed that several cases are already underway involving at least 48 individuals from the DPWH alone. Of course, there are also contractors, definitely more than 50, maybe around 60 in total. Those cases move quickly, sabi po niya. Dizon said that the DPWH is also studying potential cases against former department officials who allegedly allowed the overpricing of infrastructure project. Among those to be charged, he said, are former Congressman Saldico and Congressman Eric Yap of La Union, though no formal cases have been filed yet. This Christmas, anya, justice will be served, sabi po ni Dizon, emphasizing that the crackdown reflects the government's resolve to hold erring officials accountable. Sabi po ni Dizon, the DPWH will file 1 to 2 cases before the Ombudsman this week, alongside 2 others to be elevated to the Philippine Competition Commission, including those tied to projects in La Union in Davao Occidental. So makinig po tayo mga kababayan doon sa mga kwentong may katotohanan, credible sources, hindi doon sa narrative ng mga DDS. Pag narrative po ng mga DDS, ang intention po nila is to confuse the truth. Yun nga yung ating topic ngayon mga kababayan, kasi patindi ng patindi ang pinapakalat nilang mga propaganda para siraan yung investigasyon po ng ating gobyerno. Ang operation po nila, Operation Lituhin ang katotohanan, confuse the truth. That is a DDS narrative mga kababayan. Unless party kayo ng narrative at willing kayo na magpaluko sa kanilang mga kwento. Tulad ng kwento nito Bichanco na butas sa congressman, puno ng butas. Narrative ng mga DDS po. Pagkwento nito Bichanco, narrative ng mga DDS, at ang target Martin Romualdez. Inaaway lagi si Martin. Ngayon, si Toby Chanco na interview ni Pinky Webb, parang pinoproject niya mga kababayan sa mga interviews niya sa mainstream media na anti-corruption advocate po siya. Ngayon, sa interview po ni Pinky Webb sa Billionaire News, sabi ni Toby Chanco, nakaka-text niya daw itong si Paul at Mark kapag ay hinihinging tulong. Sino niya yan, Mr. Maravillas, na minimension ni Toby Chancong Paul and Mark?
Ito yung alleged bagman ni Saldico. Remember doon sa investigasyon po sa Senado? Ito yung alleged bagman ni Saldico daw. Base sa sintonadong kanta ni Orly Gutesa. Makita niya, Mr. Maravilla, sintonado. Paano hindi maging sintonado yung kanta? Fake po yung notaryo. So, sintonado. Pag fake yung notaryo ni Gutesa. So, ang tanong, kung ka-text niya itong alleged bagman ni Saldico, nakaka-text niya daw sa interview ni Pinky Web. So, ang tanong, paano naging malinis itong si Toby Chanco kung may connect siya sa dalawang tao na ini-involve sa alleged kickback? Ito, pakinggan ninyo yung interview ni Pinky Web sa Billionaire News Channel. Questions on, there are people who believe the testimony of Sergeant Gutesa. There are people who say pwede siyang tanim witness. No? But there's another part here, another Tanim side witness man that we talaga? looked into. These two individuals that have been mentioned often in the hearings, Mark and Paul. Paul and Mark, no? And yung Paul and Mark, Ito po yung for context, supposed to be tao ni Congressman Hindi Zaldi. supposed to be, ako na nagsasabi sa inyo, yung si Paul kinonfirm at si niya. Mark, tao ni Congressman Saldi ko yan. Kasi yung dalawang yan, may mga times na kung may kailangan sa akin, may mga text message sa akin yan. So alam kong tao yan. Umamin siya. Though I think I've never met them personally. I don't think I've met them personally. So some are saying this could also be a missing link or something that maybe the Senate can pursue to look for these two individuals. Yes, napakahalaga niyan because hindi lang si Gutesa nag-mention yan eh. Pati si Engineer Alcantara, remember sinabi niya, doon niya binibigay sa dalawang taong yun eh. Kay Paul tsaka kay Mark. At sigurado ko yung Paul at Mark, parehong tao ni Saldi ko yan. Do you think they're still here? I wouldn't know eh. I wouldn't know. Questions on, there are people... So yun ang tanong mga kababayan. Nakaka-text niya daw mismo itong alleged bagmen, si Paul and Mark. So ang tanong, kung itong mga alleged bagmen ni Saldico, nakaka-text niya daw kapag may hinihinging tulong, paano naging malinis itong si Toby Chanco kung may connect siya sa dalawang taong ito na ini-involve po sa alleged kickback? Di ba may mali siya po? Just connect the dots. Ika nga. Tapos pag na-corner, ituturo si Martin. Laging si Martin ang sinisisi. Yung sinasabi, mga kababayan ni Toby Chanco, Paul and Mark, ang full name noon pala, si Paul Estrada, saka si Mark Exay. Para lang alam ninyo, ito yung mga alleged bagmen na nagtitext din pala mga kababayan. Pag humihingi daw ng may hinihinging tulong sa kanya, may ganun pala silang relasyon. Textmate? Pag textmate mo yung bagmen, may diferensya. Di ba po? Ngayon, yung tanong, bakit nila ito ginagawa mga kababayan? Ang tingin natin para siguro iligtas nila yung kanilang sarili sa malalimang investigasyon. Kaya ginagawa nila deflection, lalo na si Cheese. Ang tinuturo si Martin kasi siya yung nakapirma. Di ba? Yan ang mga strategy po. Siya yung nakapirma doon sa Bicam report. Si Martin wala. Then para protektahan po yung Duterte camp. Kasi dito sa investigasyon na to, marami ang sabit sa mga kaalyado. Lalo mga senador. Si Jinggoy, si Villanueva, mga kaalyado ni Digong. At sabi nga natin, si Diskaya, inamin ni Diskaya mga kababayan na tumabo sila sa kontrata sa DPWH 2016. Di ba? Malinaw mga kababayan ang script ng mga DDS. So gusto nilang protektahan ang kampo ng Duterte. Kasi sakali lang po. Halimbawang manalo si Sara sa 2028, nagbabakasakali sila. May clean slate sila mga kababayan. At pwedeng bumalik siguro sa modus. Di ba ba? Bakit naman na niya Mr. Maravillas laging target si Martin Romualdez? Sabi ko sa inyo many times. Si Martin kasi po ang knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Gusto nilang i-destroy si Martin. Kasi sa totoo lang, habang binamalit nila si Martin Romualdez, sa katotohanan mga kababayan, si Martin Romualdez ang kanilang pinakamalakas na karibal. Ni-mention ba naman mga kababayan ni
Chis Escudero si Martin Romualdez at saka ni Sara Duterte na palaging target si Martin Romualdez kundi malakas. Dapat sana si Martin ini-ignore na lang nila. Kung totoong walang sinabi si Martin Romualdez, sinasabi nga nila mga kababayan na si Martin ang nagpapalakad ng Pilipinas. Hindi man si PBBM kasi ang gusto nilang ipinta, ipaniwala sa atin si BBM po, weak leader. Ang nagmamaniobra si Martin Romualdez. Di ba ganon ang kanilang sinasabi? Yan ang rason mga kababayan kung bakit bukang bibig nila si Martin. Talagang gusto nilang i-destroy. Demolition job against Martin Romualdez ang kanilang ginagawa po ngayon. Si Martin kasi po ang naging wall ng Marcos administration at suportado ng supermajority sa Congress. Kung hindi nga lang po nag-resign si Martin as speaker, hindi siya mawawala as speaker ng Congress. Kailangan ginawa niya para walang masabi pero may sinasabi pa rin na gagamitin ni Martin Romualdez yung kanyang influence. Nag-sacrifice na lang po siya. Give up niya yung pagiging speaker. And this time, ordinary congressman na lang po siya para bigyan ng laya ang investigasyon po ng ICI. Pero ayaw pa rin siyang tantanan ng mga kalaban niya sa politika. Pero ang katotohanan ay lalabas at lalabas sa tamang panahon. Saktoan niya, Mr. Maravillas, ang kwento mo. O ngayon, idagdag ko na lang po itong latest na balita ngayon. Payag po ng ICI. Ayan o. Sabi dito sa report ng DCRH, no legal basis yet to freeze assets of lawmakers linked to ghost projects, sabi po ng ICI. Ayon po kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nilinaw niya that a freeze order is meant to preserve assets, so they cannot be sold, hidden, or transferred. But the Anti-Money Laundering Council, or AMLAC, can only act once a complaint is filed. Sabi po niya, once a complaint is filed, the AMLAC can go to the proper court niya with the help ng Office of the Solicitor General to request a freeze order or an asset preservation order from the judiciary. When asked why only DPWH officials and contractors were covered, not lawmakers like Senators Escudero, Villanueva, Estrada, Revilla, former Speaker Martin Romualdez, and former Congressman Saldico, Hosaka said the ICI's latest referral included only 2 senators and 2 congressmen, as others were not covered with a complaint. Yung dalawang senador, si Jinggoy saka si Joel Villanueva pa lang po. Ngayon, sabi ni Hosaka, yung hearings na ICI are expected to resume next week once the Commission finalizes the guidelines for the anticipated live stream coverage of the proceedings on the alleged anomalous flood control projects. Yung reklamo ng ating mga kababayan, bakit daw hindi ka-public yung hearing ng ICI? So possibly, next week, baka naka-live stream na po kasi may guidelines muna na binubuo para po sa live streaming para naman po maging maayos po. Wala man pong tinatago. Lahat tayo gusto natin ng transparency. So hintayin na lang po natin mga kababayan ang mga susunod na developments ng mga balitang ito. Si Secretary Vince Dizon naman po nagsabi na by December may mga magpapasko na po sa kulungan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.